Magsitayo po tayo. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin at ba't mong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin, nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Ngayon po ay kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal sa Kanya at pagdakila, siyempre, sa poong Diyos sa pamamagitan ng misang ito. Halina tumingo na tayo ng awa sa Diyos. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakidasal po ang mga tumutulong sa ating simbahan kasama ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong habag na di malirip, minarapat mong hiraming Apostol San Mateo. Kaming tinutuwang lubos ng kaniyang halimbawa at pagdalangin ay pagkitapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y magiging mapagkabumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isa ang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin bininyagan ng tanging kaloob
ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y namay ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uunlad sa susunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa panigilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus. At siya na ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtawag ni Kristo kay Mateo at ang simula na ng pagbabagong buhay nito. Bago ang pagbabagong buhay, hindi maganda ang kanyang buhay. Isa siyang makasalanan. Sapagkat siya ay isang publikano, he was a public sinner. Bagamat lahat naman ay makasalanan, kahit naman ang mga Pariseo na sinasabing separated ones, ay in one way or another will acknowledge their sinfulness in the eyes of God. Pero iba kasing level ang pagiging makasalanan para sa mga Hudyo ng mga publikano. Inasmuch as sila ay mga Hudyo, pero nagtatrabaho para sa mga sumakop sa kanilang Romano. Kaya't sila ay nagpapayaman at the expense ng kanilang mga kababayan na minsan ay kanari-naring nagugulangan habang pinapayaman nila ang mga dayuhang sa kanilang mga kababayan ay nagpapahirap naman. Higit sa lahat, ang mga Hudyo kasi sumasambayan sa iisa at tunay na Diyos lamang. Ang mga Romano ay sumasamba sa mga peke ng maraming mga Diyos-Diyosan. So in effect, parang pinaglilingkuran na rin ni Mateo ang mga Diyos-Diyosan na ito. Kaya napaka-traidor na niya sa bayan, napaka-makasalanan niya sa harap at sa mata
ng karamihan. Walang makikipag-deal sa kanila. Walang makikipag-usap, makikirelate sa kanila. Liban kung mapupwersa lang talaga. Kung magpapahid sila ng quiz kay Mateo, doon lamang nila kakausapin siya. Baka nga kahit ang kanyang pamilya ay nahihiya o naiilang maki-associate sa kanya. Baka nga ang kanyang pamilya ay hindi tumatanggap ng pera mula sa kanya. Itinuturing siya ng mga Hudyo na kalaban ng lipunan at maging ng Diyos. In fact, sa templo, kapag sasamba ang mga taong tulad ni Mateo, hindi sila pinapayagang pumasok. Kahit ang kanilang mga iaalay ay hindi tatanggap sapagkat marumi sa mata ng mga Hudyo si Mateo at maging ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. Pwede nating isipin kung gaano kabigat ito kay Mateo. Anong silbi ng pera? Anong silbi ng proteksyon ng Roma kung sa mga tao, maging sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa Diyos, ay hindi ka naman mahalaga. So yun ang struggle from within ni St. Matthew. At yun ang hinilong pinagaling ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan natin. Sinusubaybayan ko po ngayon ang magandang Netflix series na The Chosen. Palagay ko matagal natin. Ngayon ko lang naasikasong tingnan. Paminsan-minsan, magkakain ako, pinapanood ko ang isang episode. Panoorin po niyo, by the way, hindi kung ano-ano pinapanood ninyo. Ito, natutuwa kayo, matatouch kayo, ma-inspire kayo. Ang isa sa mga eksena gusto ko yung pagtawag ni Kristo kay Mateo. Kasi, ang galing ng aktor pinakita talaga sa pagganap niya na si San Mateo hindi makapaniwala. Me? Ako? Ako itong tinatawag mo? Kasi minsan lang ito nangyari sa kanyang buhay. Lalo pa simula na siya maging publikano na may nagpahalaga sa kanyang kapwa-tao at may nagpahalaga sa kanya na Diyos. Bagamat hindi siyempre maliwanag kay San Mateo that time kung sino si Jesus, na si Jesus ay isang tunay ng Diyos, alam ng lahat na may kakaiba kay Jesus. Naniniwala ang lahat na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya yung pagtawag ni Kristo kay Mateo, iba yun para kay Mateo. E nun sa level ng isang kapwa-tao, maliwanag. Nakita niya si Jesus, dumaan sa harapan niya. Nadinig niya, tinawag yung pangalan niya. At naramdaman niya sapagkat inakbayan siya. Doon sa eksenang ito, naramdaman ni Mateo ang pagmamahal, hindi lang ng Diyos, kundi ng kanyang kapwa-tao. At yun na nga po ang naging simula ng kanyang pagbabago. Hindi yung magagaling na sermon siguro ng mga scribat pariseo na nagkukot pa sa Biblia. Hindi yung mapanuring tingin ng kanyang kapwa sa kanya. Hindi yung hindi pagkibo ng kanyang mga kapwa Hudyo sa kanya, maging ng kanyang kamamilya bilang parusa. At hindi yung mga masasakit na salitang sinabi sa harapan at sa likuran niya, kundi yung pagpaparamdam sa kanya ng Diyos at ng kanyang kapwa sa katauhan ni Jesus ng kanyang halaga. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang lalaki na nagpunta ng simbahan, sinama siya ng miss niya. Unfortunately, hindi niya na-silent mode na, hindi na i-off ang phone niya. Eh may tumawag sa kanya, di tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad na-i-off. Nalaglag pa niya yung phone. Kaya, ang dami na istorbo. Sakto pa namang nagsisermon si Father. Kaya ayun, pati siya nasama sa sermon ni Father. Tapos, saan man siya tumingin, yung mga matatalim na tingin sa kanya ngayon. Nung mga nagsisimba, ay hiya siya. At nadagdagan pa ng pauwi na sila ng miss niya. Ay sinermonan siya. Sinisisi siya. Hiya-hiya ako sa'yo. Sabi ng miss niya. So, nagkapatong-patong na. Dapa na siya, mas nasubsub pa. Eh, dahil doon, hindi na siya muling nagpunta ng simbahan na yun. That time, kinagabihan naman, that day, naisipan niya pumunta sa isang bar. Kasi nga, to unwind. Dahil feel pa rin niya yung judgment sa kanya, yung humiliation na naranasan niya. Order siya ng isang beer. Eh dahil, alam niyo na, wala pa rin sa sarili niya, lutang pa rin siya, lula pa rin. Ay nakitapon yung beer, may natapunan pa, ang daming nakakita. Sa loob-loob niya, naku, malas talaga. Ano ba naman buhay ito? But he surprised. Alam po ninyo, yung natapunan niya ng beer, hindi nagalit. Sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Para kasing wala kang sarili mo eh. Okay lang?
Tapos yung waiter, lumapit sa kanya, pinunasan yung natapon niyang beer sa mesa, pati yung mga beer sa braso niya, dun sa suit niya. Tinatanong din, okay ka lang ba? Tapos binigyan pa siya ng libreng complimentary drink. Ang manager, sabay tapik sa balikat niya, sinabi sa kanya, okay lang yun, ano man yun. Hindi naman perfectong buhay, lahat naman nagkakamali. Okay lang yun, Brad, relax. Hindi siya makapaniwala. Natatanggap niya yung ganong trato sa kabila ng mali niya nagawa. Alam niyo, mula noon, gabi-gabi, nagpupunta na siya sa bar na yun. Nabalik. Dapat sa simbahan, siya natato ng maganda. Para sa simbahan siya lagi nagpupunta. Sa bar siya natrato ng maganda. Kaya doon, naging parokyano. Doon napunta. Mga kapatid, minsan, o baka nga kadalasan, ang makapagpapabago o malaki ang may tutulong para sa bago ng ating kapwa-tao. Lalo tigid kapag nagkakamali o nagkasala ito, ay naroroon sa ating pagkatrato. Doon nakasalala Iyon yung inisyal na pagbabago ng isang tao. Kapag hinusgahan natin yan, kung ano yung pag-uusga natin sa kanya, paninindigan niya, talagang magiging gano'n na lamang siya habang buhay. Kapag nilayuan mo yan, lalayuan ka rin. Mas lalayo yan sa'yo. If you say things to him or to her offensively, your point will be taken defensively. Ay, tandaan po natin mga kapatid na yung mga nagkakamali, yung mga nagkakasala talaga, maluwag ang tornilyo nyo yan. Hindi kumpleto sa pag-iisip yan. Nako, kung sakto sa tornilyo, sa higpit ng tornilyo yan, sakto sa pag-iisip, magkakamali ba yan? At paninindigan ba nila, pagkakamali na, kung sakto sa pag-iisip yan, kung maltino yan, kung masikip ang mga tornilyo, hindi. Sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Haba-haba ng pasensya, haba-haba ng pangunawa. Tama namang kuminsan, dapat idaan sa santong paspasan, pero sana bago yan, maging marahan muna. Huwag tayo maging taklesa. Maging mapagunawa muna, mapagpasensya, makisama muna. Pag makisama, iba yung kakalingain mo yung maling ginagawa. Kalingain mo siya, iparamdam mo muna sa kanya yung, ano bang punto mo? Ano nangyayari sa'yo? Pumasok ka muna sa kanyang mundo nang hindi gagawin yung mga maling ginagawa nito. Iparamdam mo muna siya sa kanya na nagmamatter siya, mahalaga siya. Kaya't kung ano man yung gagawin na sasabihin mo pagkatapos no, na hindi pangusya, kundi nagmamalasakit ka lang talaga sa kanya. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon kay Mateo at sa marami pang mga makasalanan, katulad ng narinig po nating mga nakakasalo niya sa Ebanghelyo. Nakikisama siya, pero hindi nakikisama. Lumulublob muna siya para intindihin sila, para mag-invest ng magandang pakikisama sa kanila. At yun ang kanyang ginagawa upang unti-unti na maitama. Hindi ka kasi pakikinggan ng tao, kahit pa yan ay asawa mo, kahit pa yan ay kapatid mo, kahit pa yan ay anak mo, kahit pa yan ay magulang mo, kung wala kang unang nai-invest na pagmamahal, kaya at malasakit sa kanila. Baka nga, kaya gumagawa ng mali yan ay dahil nagkulang ka sa pag-i-invest ng pagmamahal, malasakit sa kanila. Tapos, saka ka lamang entra, saka ka mo lamang sila mapapansin kapag mayroon silang maling nagawa. Ano mabubulot mo na magandang pwedeng maging reaksyon sa kanila kung hindi ka naman nagtanim nito sa puso, damdamin at isipan nila. Di ba? Wala kang mabubunot kung wala kang sinusok. Magsuksok ka muna ng pakikisama at ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanila upang kapag kinakailangan mong maitama ay makaangot ka, makakuha ka, makaani ka ng magandang reaksyon mula sa kanila. I-describe ng ang Panginoon ang kanyang sarili sa ating mabuting balita bilang gamot. Pero tingnan po ninyo kung paano siya ng gamot. Kung gagamit po tayo ng paglalarawan, di ba minsan ayaw natin ng mga gamot. Ayaw nating inumin, ayaw nating ipahid yung gamot, ayaw nating i-inject sa atin yung gamot. Maraming dahilan. Nandyan yung takot, nandyan yung pagod na tayo sa gamot. Iba-iba. So, anong ginagawa ng mga magbibigay, magpapatik, magpapahid, o mag-inject ng gamot? Kinokondisyon ka muna. Halimbawa ako, ayaw ko na injection. Kinokondisyon mo na ako. Kade, kaya-kaya. Yan. Tusok lang, konting-konti lang yan. Di mo mararamdaman. Parang kagat lang ng lang. Umalit lang ka. Alam mo yung kondisyon ka. Kaya ba, okay na. Ganun ba? So, ganun. I-condition natin yung tao upang magkaroon mula sa kanilang magandang tugon. Gawin natin
nasa kondisyon yung tao. Yung kondisyon na ang ating sasabihin at gagawin para sa Kanya ay para sa ikabubuti niya dahil para sa atin siya ay mahalaga at hindi dahil pinupulaan lamang natin siya at hinuhusgahan. Ganon sana. Mahirap po ito. Pero kung dito naman nakasalalay ang pagbabago ng isang tao, lalo pa kung ang taong ito ay mahalaga sa buhay mo, then it's worth the sacrifice. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat nakasalalay nga po dito ang pagbabago ng isang tao. Lalo pat nakagawa na tayo ng mga hakbang na napaka-stricto, napaka-harsh, napakasakit, napaka-mapanghusga, tapos ang tao hindi naman nagbago talaga. So, magandang i-take natin ito. Yung ibang style naman, yung style ng ating Panginoon sapagkat napatunayan na niya na effective yan. Besides, nagbago man yung taong sinigawan mo, hinusgahan mo, pinarusahan mo, nilait mo, kinipit mo. Anong uri ng pagbabago yan? Dahil sa takot lang, hindi ganun dapat. Ang pagbabago dapat ay yung hindi napipilitan, bukal sa loob. At mangyayari yon sa mga katulad ni San Mateo. Kung tulad ni Kristo, ipaparamdam muna natin sa tao ang halaga ito kahit nagkamali o nagkasala. Ito sana ang hilingin natin biyaya para marami pang mabagong mga tao. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapas, Kung ako'y magtataas sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos ang hindi ko kakayanin. may magagawa Gagawin ng Panginoon para sa akin. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan. ang samo. Alam niya ang kakayanan ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Alam kong Alam niya ang kailangan ko ang tulong niya. Alam niya ang pagod na ako, hirap na ako. samo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtataas sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. kung diringkin ng Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ako para sa pagbabago ko at pagbabago ng kapwa ko. Tulungan mo kong magkaroon ng mahaba pang pasensya upang unawain siya, mapili ang mga salita na sasabihin ko sa kanya, ang mga aksyon na gagawin ko para itama siya. Tulungan mo ko, Panginoon, sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago niya. Ayaw kong hindi niya ako maintindihan sapagkat ang layunin ko naman ay para sa ikabubuti niya. Tulungan mo ko, Panginoon, kung hindi pa rin siya magbago, nakahanda ako. Ako ang baguhin mo. Mas lumawak pa ang pangunawa ko, mas lumaki pa ang puso ko para mahalin ko pa rin at hintayin ang pagbabago ng tao. Hallelujah! Hallelujah. Mahirap, pero kakayanin mo. Hallelujah! Sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago ng tao. Siya ay muling babalik sa atin kung paano para sa akin ay namatay. Para ako ay masakit ko na mapagbago. Hallelujah! Pero sana Panginoon ito ay makita niya. Hallelujah! Na para din ako ipinabago sa krus para lamang mabago siya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pag-isip tatampalan niya ng grasya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kung ikaw ay naghahanap ng pagbabago ng isang tao, mas sinahangad ng Diyos kung gumagawa ka ng paraan. Gumagawa din siya ng paraan, pero magandang nakikipagkauman.
magandang may umaasa pa rin ang pagbabago ng taong ito at hindi ang Diyos lang. Mayroong magandang mangyayari. Maaaring magtagal hanggang hindi nagigising ang taong ito sa katotohanan. Pero sigurado ko ng effort mo hindi masasama. Yung lalapit kay Jesus, lahat posible. Lahat mangyayari. Walang hindi pwedeng maging epekto mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad na halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng mayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aay sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawain itong hayaan ang sambayan mo na iyong inaaruga sa pananampalataya at tinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol tulad ni San Mateo ay sadik at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibahin ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa halangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakayos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit natin ipagdasal ang ating mga minamahal na namatay na. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawagin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpaas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin ng lahat. At sa iyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan mo. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay aking ibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan, ay siyang sanhi ng masayang pagkapatuloy ni San Mateo sa Manlubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Pagkalubong lagi naming tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin kaming mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na ngayon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Bira ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magpalikoob sa amin. Ito ang nagpapatunay na kagandahan ng loob mo'y nanatiling musila. Sa pag-aalugam sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, ituloy mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa ay huwag mahahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati buhay bumatang. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluluwatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya'y nawa. Mahal na Bira ng Lasa na tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pananalangin at sa inyong suporta sa mga paggawain pa ng ating simbahan. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay ang Birhen Purumibig ay walang sintamis
pagsimpan sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa panalapagdiriwang na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ng mga kababayan natin sa ibang bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng lahat ng umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at pagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip, at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya, dapat na tayong masihan kung tayo'y may kinakain at dinaramid. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat
ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkapal siyang salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang, diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ang maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sayaman nananalig, dahil ang sayaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Mapalad ang mga Hindi aba. Upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masihan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuog ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalaya. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. The love of money is the root of all evil. Isa ito sa pinakapamilyar tayong sipit sa Biblia. Kabisado natin ito sapagkat ginagamit natin ito madalas sa pangontra sa mga tao, maging sa sarili nating konsensya, na kung minsan ay nagsasabi sa atin, tahasan man o hindi tahasan, na masyado na tayong partikular
sa pera o mukhang pera. Ito ang ginagamit nating pangontra. Ay, hindi masama ang pera. Okay lang ang pera. Ang masama ay ang mahalin, ibigin ng pera. Tama naman. Pero baka ginagamit lamang natin itong defense system sa isang sin na guilty na tayo. Hindi pa nga ba tayo umiibig sa pera? O baka hindi lamang nating alam na ang ating puso ay nahulog na sa pera. Paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal na sa pera? At paano po natin ito maiiwasan, mareremedyohan? Yan po ang ating tatangkaing pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa ating mga pagbasang napakinggan. Una, masasabi nating minamahal natin ang pera kapag gumagawa na tayo ng masama dahil sa pera. Yun naman ang sinasabing maliwanag sa ating unang pagbasa. Ang pagmamahal sa salapi, ang ugat ng mga kasalanan. Kaya't kung dahil sa pera ay nagsisinungaling ka na, nagkakabisyo ka na, gumagamit ka na, nagpapagamit ka na, nagiging mayabang ka na, matapobre ka na, nagiging wala ka ng konsiderasyon sa iba, nagnanakaw ka na, nanloloko ka na, nangaagabyado ka na, mahal mo na nga ang pera. Kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga bagay o relasyon na napakamahalaga, katulad ng relasyon mo sa Diyos, ni hindi ka na makapagdasal at makapagsimba, relasyon mo sa iyong pamilya, sapagkat puro trabaho ka na lang at wala ka ng panahon sa kanila. Relasyon mo sa iba, sa iyong kapwa-tao, sapagkat partikular ka na sa makukuha mo sa kanila, hindi sa maibibigay mo sa kanila, ay mukha ka ng pera. Minamahal mo na ang pera. And you are in a great danger. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mamahalin mo yung isa at itatakwil mo naman yung isa. Dapat isa lang talaga. Alam natin, masama ang hangarin ng demonyo eh. Hindi tayo pautos sa demonyo. Hindi natin siya gagawing Panginoon. Kaya naman mautak din ang demonyo. Ang pinafront niya, hindi naman siya, kundi yung gagamitin niya upang tayo makuha niya. Ano? Pera! Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Diyos at ang hindi Diablo, kundi pera. Yun ang ginagamit ng Diablo upang maitakwil, malimutan natin unti-unti ang Diyos at makasunod tayo sa mga inuutos ng Diablo. Nakawin mo na yan, kimkimin mo na yan, tago mo na yan, utakan mo na yan, lokohin mo na yan. Nako, umisip po tayo ng mga kasalanang matitindi. Sigurado may kinalaman siya ng pera o yaman. Kaya nga madalas, kapag meron akong napupunan na umuunlad sa kabuhayan niya, sa karir niya, at ito'y kaibigan ko naman, talagang sinasabihan ko, huwag kang makalilimot sa Diyos. Kamakailan, meron akong inakbayan, mag-asawa pa, maganda ang takbo ng kanilang kabuhayan. Sinabihan ko, simba po tayo ha, huwag kayo makalilimot sa Diyos. Isa pa sa mga sinasabi ko, be on guard, mag-ingat kayo, maging listo, sapagkat pwedeng gamitin ng demonyo ang pera ninyo para sirain kayo ng pamilya ninyo. Gaano man kayo kabait, gaano man kayo karelihiyoso, maging listo. Tingnan po ninyo si Haring David. Kung di ba ang tagal niyang pinrepare ng Diyos. And through the years, he was very obedient to God. Akalain mong nung siya na sa kapangyarihan na, may mga yaman na siya, si hari na siya. He was at the height of his power, of his career as king of Israel. Nahulog sa pagkakasala. Nakiapid na, nagpapatay pa. Ay, ang mga matitinding kasalanan na yan, hindi magkagawa ni David yan. Lalo pa dati, nung wala pa siyang pera at kapangyarihan. No wonder ang ating Panginoon, ang siya'y magkatawang tao, hindi niya pinili na maging mayaman. Tumawag siya ng mga kaalagad na mga mangingisda lamang. Bagamat meron siyang mga kaibigan na mayaman, hindi siya frequently nakipag-associate sa mga yan. Pinili niyang maging mahirap lang. Bagamat, para kay Kristo, hindi masama ang yaman. Marahil ito yung upang ipakita sa atin na mas maganda pa talagang maging mahirap o maging sakto lang sa pera. According lang sa ating mga pangangailangan. Basta, huwag magkakasakit,
ayos na yan. Huwag nang sobra-sobra. Sapagkat parang pinapakita sa atin ng ating Panginoon na bagamat hindi masama ang pera, malaking tukso ang pera. Sapagkat with money, with wealth comes power, influence, fame, popularity, comfort in life, which are basic ingredients for us to become far from and even to forget God. Nagbibigay kasi ang maraming pera ng ilusyon sa atin na kaya na natin ng lahat. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, money makes the world go round. Pinapaikot ng pera ang mundo, or the world revolves around money. Umiikot ang mundo sa pera. Naku, wag po tayong palinlang sa ilusyon na yan. Sapagkat tandaan po natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa Psalm 50:12. The world is mine and all it contains. Ang mundo ay sa akin at ang lahat ng nariyan diyan. Kasama ng buhay natin, ang pera natin, ang kapangyarihan natin, anuman ang pinangahawakan natin. Hindi sa atin lahat yan. Kung sa atin ang ating buhay, sana hindi tayo mamamatay. Kung ayaw nating mamatay, kung sa atin lahat ng ating makukuhang pera, pag pinaghirapan natin ito, sana nadadala natin yan sa hukay. Madala man natin yan sa hukay. Bumilang ng kahit isang siglo pa, hukay niya, nandun pa rin yan. Mawawala ang ating katawan, pero nandun yung pera. O halimbawa, yung ginto, yung pilak na iniwan, hindi natin madadala yan. So ibig sabihin, hindi talaga sa atin yan. Sa Diyos yan. Mga tayo caretaker lang. And since we are caretaker of God, kailangan natin gamitin ang lahat ng pinagkakatiwala niya sa atin, ang buhay natin, ang kayamanan natin, in the way that is pleasing to Him. Yung makapagbibigay ng lugod sa Kanya. At yan po ang sinasabi sa atin ngayon ng ating mabuting balita naman, na pagpapahiwatig naman sa atin kung paano ang pagmamahal sa pera ay ating maiwasan o mareremedyohan. Ang sinasabi sa ating mabuting balita ay yung mga babae na may kaya, may pera, may mga ari-arian. Ginamit daw nila ang lahat ng yan upang ipangtustos sa pangangailangan ni Kristo at ng mga alaga, upang tustusan ang ministeryo ni Kristo. Sa madaling salita, kung pinagagamit sa atin ng demonyo ang pera upang tayo makagawa ng masama, sa tulong ng Diyos, gamitin natin ang pera upang tayo makagawa ng mabuti para sa Diyos at para sa ating kapwa. We turn the table around. Hindi masama ang pera, pero gawin nating mabuti ang pera upang maiwasang maging masama para sa atin ang pera. Isang magandang halimbawa palagay ko ay yung tinatawag nilang isa sa pinaka-generous na artista sa Amerika, sa Keanu Reeves. O diba yung sikat na pinapanood natin, yung si John Wick. Yeah, si John Wick. Sapagkat kung mag-donate yan sa charity, napakalaking halaga. Binibigyan niya ng malalaking bonus ang mga crew niya sa pelikula. Tumutulong yan sa marami pang iba. Sabi nga ng mga fans, Keanu is the best person ever. Kalahin niyo sabihin para sa kanya. Kasi napaka-generous. Ngayon, kung sasabihin natin na ang pera is the root of all evil for Keanu, it has become the root of all good na ginagawa niya. Minsan, bumili siya ng ice cream. Hindi dahil gusto niya ng ice cream, para lamang makakuha ng resibo ng ice cream at mapirmahan niya yung resibo para maibigay sa isang fan. Hindi mo yan makikita ang makipagsosyalan dahil lang sa kinakailangan. Dahil may pelikula na pinopromote, etc. Hindi mo yan makikita nakasuot ng napakamamahaling kasuotan. Hindi mo yan makikita tulad ng ibang artista na nagpapakitang nagdadrive sila ng mamahalin lang. Bagamat afford lahat ni Keanu yan, mas mayayaman pa siyang dihamak sa mga artistang nakikita nating kung pumorma ay kala mo kung sino. Hindi ganun si Keanu. Madalas nga nagko-commute lang siya. One time, he made headlines na mapag-usapan kung paano siya tumayo at ibinigay ang kanyang upuan sa isang babaeng may mabigat na bag. And many other good things in many other circumstances, which I believe are all product of his good perspective as regards money. Kung paano niya tratuhin ang pera. Ginagamit talaga niya at hindi vice versa. Hindi siya ang ginagamit ng kanyang pera. Hindi siya alipin ito, kaya malaya niyang nagagamit ito. At nandun sa kanya yung pagiging masaya kahit sa mga simpleng bagay, kontento si Keanu. Mga kapatid, sana
Ganun lang. Huwag nating mamahalin ang pera sapagkat hindi tayo magagawang mahalin ito. Pag minahal natin ang pera, ang tanging gagawin sa atin ng pera ay sirain tayo nito. Huwag po nating hayaang mahulog ang ating puso sa pera sapagkat our heart belongs only to God. Tama na mag-ipon, pero huwag kakalimutan na tumulong, magbigay at maging kontento. Sa gayon, maiwasan nating Diyosin natin ang pera. Tama namang may mga naibibigay ang pera na maganda, pero tandaan po natin lahat ng kayang ibigay ng pera ay kayang ibigay ng Diyos sa atin, but not the other way around. Maraming kayang ibigay ang Diyos sa atin na hindi kayang ibigay ng pera, gaano man karami ito sa bulsa at sa puder natin. Sana mga kapatid, ito ang grasyang ipagdasal natin. Huwag lang yung Lord pera, hindi yung proper disposition o pagtrato sa pera. Hindi naman din kasi ibibigay ng Panginoon sa atin. Lalo pat alam niya na hindi natin kayang i-handle at tayo ang i-handle ng pera. Ngayon, kung kahit ayaw ibigay ng Panginoon sa atin ay magpupumilit tayo, dahil manloloko tayo, magnanakaw tayo, didiskarte tayo para magkapera lamang tayo, ayun na, yun na ang simula ng ating pagkasira dahil sa pera. Ang pera ay isa lamang sa mga biyaya ng Diyos. Kaya huwag natin ipagpapalit ang pera sa Diyos. On this regard, huwag natin isipin na kahit tipid tayo sa pera ay tayo malas na. Tayo kawawa na. Kung paano, hindi na natin dapat isipin na ang mga may pera ay pinagpalang talaga. Depende kung sino o ano ang minamahal natin. Sapagkat tayo ng pinakakawawang tao kung pera ang ating mamahalin. Pero tayo ng pinakapinagpalang tao kung ang Diyos ang pahalagahan natin. Yun ang sinasabi sa ating salmong tugunan, di ba? Blessed are the poor in spirit, those whose spirit searches and longs for God, those whose spirit loves God, for the kingdom of heaven is theirs. Pag minahal mo ang pera, marami, eventually lahat mawawala sa iyo. Pero pag minahal mo ang Diyos, marami, eventually lahat mamanahin. Ito sana hiling natin biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam Walang kong imposible sa may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulog. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samot sapagkat mahal niya. Diringhin ng Diyos ang Kayamanan niya ako. Alam kong diringhin ng Diyos ang samot alam kong para sa akin na matay ang anak niya sa Kristo. Diyos ang Gano'n ang kahalaga para sa Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y Alam kong diringhin ng Diyos ang samot. kung diringhin Pigit natin ang ating mga mata. ang sa Panginoon, kami tulungan mo na huwag magumon sa pera. Yes, tulungan mo po kami makapag-ipon. Pero tulungan mo kaming magbigay at tumulong at mahalin ka o aming Panginoon higit pa sa aming mga perang Panginoon, tulungan mo kami na kahit nagipit sa pera, makaramdam pa rin ang saya. Yung maramdaman namin na ikaw ay aming kasama, yung maramdaman namin na wala kaming inargabyadong tao, malinis sa aming konsensya, at yung maramdaman namin na nandun ang aming pamilya para sa amin, na bukod sa iyo ay kayamanan namin.
Tulungan mo ko, Panginoon, na mangyari yon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, pasalamat. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa amin. Hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah, sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang pakatandaan mo. But seek ye first His kingdom and everything will be given you. Lahat ng pangangailangan mo, maaaring hindi lahat ng gusto mo, pero alam ng Diyos kasi ang pinakakailangan mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, pero dapat maramdaman ng Diyos na siya ang pinakakailangan mo sa buhay mo. At lahat ng susunod mula dito, kung lalapit kay Jesus, huwag kang pasusubok sa Diyos. At ang isa sa mga pagsubok ay meron. Pakita mo na kaya mong i-give up ang pera para sa Kanya. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naway nalin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo na anak at tulad ng alimuyang ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat ng mamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugon sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mo ang dinggin ng aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ang Espiritu Santo magpasa walahagan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mo likhain ang sanlibutan na iyong pinagpapago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Teres na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipapintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaysa, lalo na sa aming pamilya, anuman po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtas. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May siyang at sandigan. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't sakit ay iyong pinaparang. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang gamit kong hiningay, umimlay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkagusto, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasapit ay iyong pinaparang. Sa paglubog itong araw, sa pagsakit ng dilim, ang tanging kong hiling ay humimlay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang laging mamayanin sa amin. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in alalahanin, o mga nabirhe ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawa mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na pira ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong sa mga paggawain ng ating simbahan. Maraming salamat sa mga kababayan natin sa ibang bayan sa inyong mga sakripisyo para sa minamahal ninyo, para sa bayan na ito. Sumayin ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kadakilaan, sa kapangyarihan, sa kabutihan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kung umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.